Mga karosa, good morning po. Magandang araw. Today sa June 30, araw po ng Biyernes. So dito tayo sa phase 2. So una tayo lagi dumadaan dito kasi ito yung malapit sa bahay. Tapos mamaya dediretso tayo sa phase 5. So assignment natin dito syempre overall paint pa rin gamit yung method ng varnish paint. Tapos dito sa phase 5, pagpapatuloy natin yung balangkas ng harapan ng bahay. Tapos balita ako dun sa supplier natin sa may PVC roofing, baka ngayong araw dumating. Kaya i-receive natin, papakita ko sa inyo kung saan nanggaling at kung magkano. Ito mga karosa, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Biyernes and enjoy watching po. Tara! Dito tayo mga karohas. Good morning sa ating client owner. Una natin batiin si Jamil. Good morning. Good morning. Ayan, si Kuya Dindo. Good morning. Ayan, good morning. Makikita nyo, nililihan na ulit yung ating mga kahoy or yung ating sa cabinet, sa lower area ng cabinet. Ito sa kitchen. Ayan, nililihan na ulit. Meron pa naman na onting natirang bala no, sa sander. Ayan. Wala na sir. Ganito? Pinampudpud mo na lang. Oo, ayun na lang. Okay. Wala ka kasi tayo na bila niya. Kaya ito, mano-mano yung liha na ginagawa rito. Tapos dito, inaayos na rin to. Tapos magkukulang na sila ng paint thinner pala. Kuya, mga ilang paint thinner yun? Galon o bote? Isang galon na lang sir. Isang galon ulit. Galon na lang po sa ano. Okay, sige. Marami-rami pa kasi yung ibang mga pintuan paggagamitan. Ito pa diba? Yung mga ano dito, aluminum ginawa nila Master Batang, halos okay na. So naghihintay na lang sila ng go signal natin para may kabit. Pagka natapos siguro yung yung paggamit ng air compressor, saka tayo magpapakabit pa unti-unti. Yan para makita naman natin yung may pagbabago siya. Tapos ito dito, yung ilaw natin dito kapag okay na rin to, pwede na rin natin na may pakabit para may konting pagbabago. Yan, marami-rami pa naman yung gagawin dito. Babalik tayo rito after lang natin mag-update sa phase 5. Punta tayo ng hardware para bumili ng isang galon na paint thinner. Ayan na. Tara. Eto na naman tayo. Papunta tayo rito sa phase 5. Balik kahapon nga po pala, lagi ko sinasama yung lagay ng panahon, no? Kasi yung weather at saka yung panahon, lagi na po yung kasama sa construction. So minsan dyan tayo nagbe-base kung itutuloy ba natin yung project sa buong araw, o kung papasok tayo, kung maganda or hindi ang lagay ng panahon. Kagaya nito, tingnan nyo, mukhang ganyan na naman yung weather, pero kahit papano nakapag-adjust na tayo kasi tapos na yung buhos natin. Yan, papasok na tayo rito sa phase 5. Diba? Kahapon binati ko lang ng binati yung weather kasi talagang paulan ang itim ng kalangitan, tapos kumikidlat pa, nakulob. Pero kita nyo naman, no? Nagpapasalamat tayo kahapon kasi kahit maliit lang yung binubusa natin na extension, kakaroon siya ng magandang quality kasi hindi nasasabayan ng hindi magandang panahon. Sana ganyan lang hanggang matapos ulit itong araw na to. Dito na tayo. Yan dito si JP. Good morning JP. Good morning. Si Master Jojo. Good morning. Ito nga pala yung mga naiwan at natapos nila kahapon. Yan na. So dito sa pinaka bracing natin, ang latag ng ating rito 3 feet compared dun sa mga ginagamit namin dati na rib type at saka PVC roofing na nabibili namin dito sa All Home. 4 feet yon. Bali yung latag natin dito 3 feet. Ay, si Bilog. Good morning Bilog. Good morning. Yan good morning. Saka si Louie, good morning. Ayun naman yung mga nagawa nila rito kahapon. So rito may pader tayo. Kaya yung asintado natin dito, nag-minus pa tayo ng nasa 1.5 cm dito. Kasi pag in-install natin yung tiles kasama yung mortar nya, naka-flush lang tayo rito, hindi siya nakalagpas. Para maganda tingnan. Ayan, sabay tayo sa landing. So, syempre, kapag meron yan, installan din natin ang tiles yan. Paakit hanggang hagdanan. Ito, may cover na to.
Dito tayo sa taas mga karos. Ayun yung inabutan natin. So syempre sinapinan po nila ng trapal. Yan para sigurado. Tapos bago mag-uwian, pinasadahan pa po ng another bully yan. Yan, binuli pa siya. Kaya makikita nyo, ganda ng pagkatuyo ng ano natin, slab. Wala siyang bitak, wala siyang trap. Umabot yata ng ano yan, hanggang 4 na bully. Itong araw na to, lalagyan na po natin ng ano yan, ng maliit na bakod. So babakuran na siya. So tawag din yung sukalo natin gamit yung hollow blocks. So yung hollow blocks hahatiin po sa gitna. More than 10 cm lang yung gagamitin natin taas ng hollow blocks dito paikot. According lang sa ano na ito sakop nitong unit. So bali 4 meters. Hindi na natin idadami hanggang doon dulo. Para kapag nag-topping po tayo, nag-topping tayo, malalaro na natin yung klibe o yung libelasyon. Tapos lahat ng sasaluhin lang ng tubig nito ay yung para dito lang sa unit. Tapos dadalhin namin doon hanggang sa floor drainage. So hindi pa natin nagamit yung strainer na dala natin para sa floor drain. Pagka naglagay na lang ng pan-topping. Dito banda medyo medyo makapal-kapal yung topping dyan kasi lahat ng tubig papunta rito sa unit. So babaguhin natin yung klibe niya. So ayan na yung tubo natin kompleto na, pasingawan kompleto na rin. Ayos. Tapos mamaya aakyat tayo rito kasi papahira natin ng concrete epoxy pa to. Yun yung tinutukoy ko bago maglagay ng topping. Lalagyan din namin yung mga siding pa ng ulit ng concrete epoxy. So yun, okay na yun doon sa gilid. Para talaga matibay, 'di ba? So yan ang assignment natin. Ipagpapatuloy naman yung ginawang balangkas dito kahapon. Yung roofing trusses natin. Welding machine. Yan Yan pa lang yan. Marami pa tayong bakal dyan. Dadagdagan pa yan. Okay, curing time. Now, curing time ng ating ginawang slab dito. So maliit lang yung natin, yung binuhusan natin. Nasa ano lang siya, nasa 4 square meter or 2 by 2 meter, no? 2 by 2. So sa curing time pwede na to kahit mga 7 days kasi maliit lang naman. Tapos naka steel deck naman tayo. Pero syempre para makasigurado, dahil iba nga yung lagay ng panahon ngayon sa araw-araw na lumilipas, maximum 10 days pwede na to. Pwede na natin baklasin after 10 days. Kung medyo maluwag-luwag pa naman, pwede nating pakabutin ng 12 days. Hindi naman to dapat minamadali. Tapos yung sidings dito, yan, pwede na po natin yan baklasin para makasingaw. Ayan, para makasingaw po. Unahin lang muna ni Louie yung paglalagay ng sukalo. Pagka after nun, patutubigan namin to para para mababara natin ng tubig. Maganda po 'yun sa pag-cure ng ating flooring para hindi po siya agarang matuyo. Para sa ilang araw lumilipas, maganda po yung resulta ng niya, yung curing niya. Ayan. Natanggal muna ni Louie yung mga sidings. Tapos itong mga pamorma na to, pwede na po natin to ilipat dun sa susunod na gagawa natin. Ayan. Tapos dito naman sa harapan, yan, ipagpapatuloy ni Master Jojo tsaka ni Bilog itong ating roofing trusses. Ayan, gamit ang mga tubular. Yan, hindi lang yan yung bakal na makikita nyo dyan. Madadagdagan pa yan yung mga bracing, madadagdagan pa siya. Tapos bibilang ko mamaya ng ng epoxy primer na kulay gray. Yan ang ipampa-primer natin dito. Tapos papasadahan siya ng quick dry enamel na kulay black. Yan yung gagamitin. Dito sa natin, sa may parang pinakabulada na nitong harapan, ang i-overlap namin ng ng 30 cm lang. Sa pala mga karos, dito sa Lumina, sa office, ang gusto lang nila mangyari, kung yung sagad ng poste mo, yun lang din yung hulog na yung bulada niya. Hindi naman pwede yun. Kailangan talaga naka-overlap yan. Huwag naman sobra-sobra. So kumuha tayo ng idea rito sa gawa nila Sir Ray sa kabila. Nasa 30 cm yung overlap ng poste. Ganun na lang. Tapos syempre susukatin din natin yung lamppost na nilalagay natin, no? Kasi yung lamppost hindi naman maganda kung dediretso dyan yung tubig. Nandyan lang. Sa tuwing umuulan, laging nababasa yung mga ilaw. Nababasa naman talaga yan. Huwag lang yung parang nakatutok doon yung tubig. So ganyan po yung overlap natin dito, 30 cm lang sa harapan. Yan, pwede na yan. Okay.
Abangan natin yung mga magagawa dito sa may harapan, pati dun sa may bandang likuran. Dito tayo sa paradahan sa City Mini Home Depot. Yan, binalikan natin yung tile center na binila natin kahapon. So babayaran natin yung balanse rito. Tara. Ayan, 20,000 to. May pipirmahan po ba? Okay na, sir. Okay na. Bali fully paid na, no? Yes po. Ito po yung sa inyo. Okay, thank you. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20,000, sir. Wait lang po, sir. Okay po. Bali mga karos, fully paid na natin siya, no? So 39,725. Maganda rin na naisasama natin sa video, no? Kasi minsan nung mga nakaraan dati may nawala akong resibo. Ito lang yung binalikan ko, yung ating mga video. Okay. Okay na po tayo rito. Tapos nakapag-usap na nga pala kami ni client regarding dun sa poste, yung tile sa poste na napili nila. Bali doon natin banda siya bibilin. Hindi ako sigurado kung makakabili ako ngayon kasi naka e-bike lang. Tapos bibili pa ako kasi ng pintura. Check natin mamaya. Tara. Dito ako kay Ma'am Melanie Hardware. Baka hindi na ako makabili ng tiles. Kita nyo naman, no? Puno na kagad yung e-bike. So yan, paint thinner para dun sa phase 2. The rest dito sa phase 5. Bali ito, epoxy primer. Tapos bumili na rin ako ng QDE block, yung pan top coat. Tapos ito, flat latex. Yan, flat latex para doon sa mga architects. Dalawang baby roller. Laging kapag may epoxy primer, kailangan may lacquer thinner. Tapos 200 na text screw, cross media. Yan, tara. Pumunta muna tayo rito sa phase 2. Yan, hatid natin yung isang galon ng paint thinner. Mila paint thinner. Dito na ulit tayo. Ayan na yung mga nagawa nila. Kasi itong mga binili natin, ito yung unang ipampapahid po dyan, yung epoxy primer. Yan, para dyan sa mga bakal. Isang galon lang muna. Tapos bumili na rin tayo ng latex, just in case na pwede nilang pinturahan muna yung, yung insulation na hard deflex. Bago po natin ipatong, pipinturahan muna. Kagaya ng mga napapanood nyo sa video namin. So ito na yung ating quick dry in namin. Tapos sa text screw meron na rin, baby roller, tsaka yung lacquer thinner. Ayan, bali ano po siya, 3,070. Ayan, bracing. Tapos dito naman sa taas, ayan, nag-uumpisa na sila na maglagay ng hollow blocks sa gilid. Balik kalahati lang po yan. Yung pinuputol nila yung gitna. Paikot. Ayan. May sahara yan, Pi. Ilagay kayo. Sige. Ayan, halo. Doon ulit. Tapos dito naman, ito yung sa Balangkas, yan yung update. Yung distansya ng soleras, every 2 feet yan, yung papunta dun. Haba kasi nitong harapan ng bahay niya, kaya medyo marami yung bakal. Ito, matibay apakan to kasi bago yung namin dito, bago yung pinaka bubong namin, meron siyang insulation na 1/4 na hard deflex, kagaya ng mga ibang ginagawa namin sa ibang bahay. Tapos meron pang yan, sa gitna may tukod pa yan, yan yung parang pinaka magiging runner niya. Yan, meron pa siya dyan. Bali doon sa gitnang poste, yan, magpo-poste pa sila dyan, tig-isa doon sa kabilaan. Bale, ito yung overlap or yung sumobra na bakal natin. Ayan, pinutol na. So nasa lang po siya, total of 30 cm lang yan. Pero 20 cm lang yung natira dyan. Ay magdadagdag pa kasi tayo ng isang 2x6 na bakal. So yun yung total na naka-overlap dito sa ating bulada.
Tapos yung bandang gitna, maglalagay kami ng beam doon. Bali 2x3 na rin yung gagamitin namin. Tapos doon sa bandang gitna, yan, meron tayong another na poste patig isa. Yan, para hindi gumagalaw. Nagalaw kasi yan kapag kaganyan lang. Masyadong mahaba tong process natin. 2x6. Ito na yung pinaka magiging Raptor nya dyan. Yun nga lang, hindi na natin siya makikitaan ng gutter kagaya doon sa ibang gawa namin. Bawal kasi dito yung may gutter sa harapan. Bale, ito piniputol na ni Bilog yung para sa pinaka-Raptor natin doon sa may harapan. Ito nakita nyo na sa mga video namin, lagi namin talaga itong pinapatakluban itong gilid. Yan, para hindi siya naka-open. Kung papagawa kayo ng ganyan, pagka dulo-dulo na, palagyan nyo lagi ng cover. Yan, iniskwala lang naman yan madali lang yan. Para wala po siyang butas magkabilang gilid. Ini-welding na lang yung pinakadulo. Yan, para sarado na. Ikakabit na nila after nilang matakluban yung magkabilang gilid. Yan, kakabit na rito. I-welding na lang yan. 2x6. Matilito ang konti. Oh. At Louis. Bali mga karosa, kakatapos lang natin na mananghalian. Ito, shoutout muna kay Mama Rosalinda Amonte from Milan, Italy. God bless po sa inyo dyan, ingat palagi. Also kay Sir Jomar from Davao City. Yan, God bless. At binabati ko na nga rin po pala ng happy birthday si Sir Julius Maliksi from Bataan. Yan, God bless sa inyo sir, and more birthdays to come pa. Ito, pabalik tayo ng phase 5 mga karohas. Dito tayo sa pagitan ng dalawang kamelya. Ayan, bali maglilinis na tayo dun sa site. Dito sa ginagawa natin sa phase 5 ay yung mga ibang mga pamorma na hindi na kailangan na ipupull out na natin. Baka dun ko na muna ilipat dun sa susunod na gagawin din natin dito rin sa may phase 5. Tara. Okay, dito na tayo sa phase 5. Ito yung kasunod na gagawa namin. Ito muna yung unang pinuntahan ko. Bali yung pinapagawa lang po sa atin dito nila sir tsaka nila ma'am, yung extension lang nito. Ayan, pinaka-extension. May kapitbahay na siya. Pagka ganito, makikiusap lang tayo dito sa nakatira. Kasi ito kapag hinukaya natin to, maglalagay lang tayo ng i-adjust lang natin konting-konti lang. Adjust natin konti para malagyan natin ng forma. Yung lupa rito, pa-slide, papasok dito sa loob ng flooring nila. Kaya panigurado ito, basa, moist. Nagmamoist siya. Yan, nilagyan nila ng sukalo rito para hindi pumasok yung tubig. Yung baklas lang to, tapos islab din. Ano yung actual na ginawa natin doon sa kabila, yung ongoing na ginagawa natin project. Ganito yung gagawin dito sa extension. Ayan. Tapos meron lang silang konting pinababago sa amin dito sa toilet and bathroom. Di daw kasi nila masyado magamit ng ito dahil yung tubig na i-stuck dito. Tapos wala sa klibe yung flooring. Baka ipabakbak lang nila tapos panibaguhan nila ng na-install ng tiles para lahat ng tubig didiretso dun sa floor drain. Kukunin ko lang yung ibang pamorma, ibang gamit. Yan, pwede na natin ilagay dito. Tapos ito, pinababakbak lang nila to. Yan, naayusin lang siya. Pag nabakbak, maluluwag na, magkakaroon na ng expansion. Tapos bubuo lang tayo ng kitchen counter.
Tapos pag-uusapan na lang namin kung lalagyan na ba kagad ng tiles or hindi pa. Ayan. Okay na tayo rito. Babalik na lang ako rito mamaya. Tara. Dito na tayo. Ito na yung ibang mga pamorma natin. Tapos yung iba, syempre nandun, nakasalpak pa doon sa slab. At tagal-tagal pa babaklasin yan. Kung binuhusan namin siya kahapon, siguro mga 9 days pa. Mga ganun pa. Tapos ito na yung sitwasyon dito. Yan, ganyan na po siya. Yun dito nga pala, nung unang vlog ko rito, nabanggit ko baka hanggang kalahati lang yung palalagyan nila ma'am ng taklob ng polycarbonate, kagaya nito. Ang gusto po ni ma'am, ipapabuo niya na. Yan, magkabilang gilid. Nailagay na rin nila yung pinaka-runner or yung beam sa gitna. Ayan, 2x3. Tapos may tukod na rin siya magkabilang gitna. Yan, para matibay. Kasi kung wala yan, umuuga. Yan, update sa mga bakal namin. Yan, saktuhan tayo rito. Tara, hatid muna natin. Dito lang naman yan, malapit lang din. Hatid muna namin to. Tara. Ayan, okay na po kami rito. Ayan lang, hinatid lang namin yung mga pamorma. Ayos, tara. Tapos nandito naman tayo sa may likod, sa may back area. Ito yung nilagyan ng slab. Ayan. Tapos dito yung magiging drainage niya. Ilalagay na lang namin yung pinaka floor drainage or yung drainage niya kapag magta-topping na. So install na lang natin dito. Yung paliwanag ko nga po pala rito, bakit ginawa na kagad namin to. Para po hindi yung tubig dito ay mapunta lahat dito. Kung ano lang yung sasaluhin nitong unit na to, dito lang po talaga pupunta. Tapos naglagay na tayo ng drainage. Kasi balang araw, kita nyo naman, dikit-dikit. Wala naman po sa mga proper leveling yung back-to-back area. Kagaya nito, mataas siya. Ito, mababa. Kapag kaganyan, dikit-dikit, tas hindi tayo naglagay ng floor drainage sa slab, may tendency po na mga karos, may tendency na mag-stack up yung tubig sa isang area. Paano kung itong gawa natin yung pinakamababa, mahigitan pa ng ibang gagawa rito? Kawawa to, kaya naglagay tayo. Pero may mga corner area, yun, okay yun, kahit hindi kayo maglagay nito, safe yun. Kasi pwedeng yung tubig, pakagusin nyo lang papunta dun sa may gilid. So ito yung paliwanag rito kung bakit naglagay tayo ng floor drainage. Yan, ganyan. Tapos kaya rin naglagay tayo ng sukalo. Ito, another na sintada. Para yung gagawin nating level ng flooring ay may saayos natin sa level. Kagaya nun, mababang area yon. Yan yung part na yon. Tapos itong gawa natin papunta dito. So papantayin natin yon, tapos pababa papunta rito. Diba? Itong ginawa naming tubo, nilagay lang namin dito sa area na to para maluwag-luwag pa dyan. Pero kung ako tatanungin, mas maganda sana na nandito yan. Kaso nga lang, di naman natin pwede nang butasin yan. Gawa ng slab niyan eh. Tapos may nakita akong problema rito. Ayun dito na tayo sa taas. Ito hindi pala natapos to, hindi finish. I-report ko muna sa may-ari ito. Ito nakita ko. Siyempre nandito tayo sa loob, di natin nakikita. Ngayon nandito tayo sa taas. Ito pala yun. Hindi finish. Yan, maaari ring pasukan ng tubig yan. Siguro siyempre wala namang iba kami nagagawa niyan. Papakita ko muna sa client owner yung sitwasyon nito. Hindi natapos. Buti na lang nandito siya banda sa gilid. Ito yung gawa natin. Bali tatapusin pa ng plastering yan, yung gilid niyan. Papalitadahan pa yan. Ayan, hindi pa tapos para may sabay siya sa waterproofing. Diba? Naka-organize yung niya, yung back extension area. Kaya ito, kahit magpagawa tong mga to, hindi na to madadamay. Tsaka yung tubig nito, hindi na pupunta kung saan saan.
dito lang talaga. Yan, papunta lang sa kanyang area. Meron tayong nakalimutan biling kaninang umaga. Pero habol pa naman, kayang-kaya pa. So yung nakalimutan natin yung Flexiban. So yung Flexiban, gagamitin natin pang waterproof muna dun sa slab na ginawa natin. Idadamay na rin natin syempre yung toilet and bathroom, yung pinaka slab floor nya. So pahiran ng Flexiban. After mapahiran, para bukas mag-apply na tayo ng pinaka topping ng ating ginawang slab sa may extension. So ihahabol ko lang, bibili lang tayo ng Flexiban waterproofing. Yan, by Boysen. Boysen, baka naman. Tara. Okay na tayo rito sa hardware. Ito yung Flexiban. At saka syempre isang baby roller ulit. Bali 840. Yan, balik agad ulit tayo dun sa phase 5 para may apply po yan ni Louie. Tara. Dito na ulit tayo. Ayan, magbibigay na tayo ng update. Ito yung mga naganap po sa ating metal trusses. Tapos yung mga balangkas din natin dito sa magkabilang gilid. Yung pinaka-framing niya na pagkakapitan po ng polycarbonate. Yung kulang na lang dito, yung para sa mga ilaw, yung sampayan. Ayan na lang. Tapos yung sa ano nga pala, tungkol sa PVC roofing, kakaalis lang, galing Bulacan yung delivery. Baka possible, baka mamaya pa dumating yung mamayang gabi. I-receive na lang natin. Bali bukas baka nandito na yun. Tapos ito, ipagpapatuloy lang yung mga fabrication ng mga tubular dito para dito sa ating racing. Ayan, sa metal trusses. Tapos dumating na tayo rito kanina galing sa hardware. Ayan, nandiyan na yung Flexiban. Tapos ito po yung mga nagawa din dito, yung para sa landing. Ayan, si Louie mag-a-apply na po ng Flexiban waterproofing. Ayan, nandito na siya sa taas. Ayan, na-apply niya na po. Bali, ano po yan, kalahating galon pa lang yung tinimpla namin. Pero bibili pa tayo ng mga Flexiban dito mga karos, kasi marami pa tayong applyan dyan, pati yung likod nitong extension na ginawa natin. Tapos meron po yung mga at least 3 kilong 3 kilong purong semento. Yung hinaluan natin yung kalahating galon. Alright. Yan, ubusin lang po yung kalahating galon dyan. Yan dito sa in-applyan natin. Para bukas kapag katuyo na, ayan, ano na lang po tayo. Topping naman. Wala nga po palang finish ng tiles to, pero mas maganda rin kung meron, di ba? Pero hanggang ano lang siya, hanggang flooring lang. Tapos hanggang sa ma-applyan lang po siya ng waterproofing. Yan yung importante dyan, yung gilid-gilid. Tapos bukas, papasadahan muna namin ng concrete epoxy yan. Saka lalagyan na ng topping. Okay, balik naman tayo rito sa phase 2. Yan, naglilinis na lang sila kuya. Konting ano na lang ata to, konti-unting pinto na lang. Konting-unti na lang. So sa ngayon, yung forma, hindi pa natin makakita kasi hindi pa naman na ibabalik yung mga pintuan. Yung pa lang, sa taas pa lang. Bukas baka makita na natin yung itsura. Pero ito halos okay na rito. Sa ilalim, ayan o, may isa pang ilalim. Ito top coat na natin. Halos okay na din. Konting liha-liha, tapos retouch. Yan, nililinis po nila ng thinner. Anong kasing thinner yan kuya? Lacquer flow. Para tanggal agad yung Oo, kasi pagka gumagamit tayo ng spray gun, hindi lang yan doon sa mismong pinipinturan or binabarnisan na kumakapit. Nag-i-spread din kasi yan. Kaya talaga dapat to pupunasan. Punas-punas. Ay, ibang gamit na pwedeng mamantsa. Pinasok na nila sa loob. Kompleto pa gamit natin dyan ha. Marami pa. Ito na lang. Pinakamatrabaho yung closet. Saka yung ilang parts pa na pinagawa nila ma'am. Para din sa mga shelves.
Yan lamang po yung mga naganap dito. Yan, bukas magbibigay ulit tayo ng update araw-araw sa mga accomplish natin dito. Kapag may makakaluwag dun sa tropa, papakabit na natin yung mga ilaw. Tapos yung ilang downspout dito. Yan, kasi malapit na matapos dyan sa loob para yung mga part ng banda rito ay mapinturahan. Ito marami na nakaapunan ito. Ang gagawin namin dito, ano yan, i-stucco finish na lang namin yan. Yan o, hindi na namin pipinturahan. Hindi nga talaga maganda na. Inabot na kasi namin na pinturado dyan eh. Yan na yung inabot na namin yung poste na yan. May mancha na ng pintura. Bali mga karo, so paano? Hanggang dito muna yung ating video. So kita-kita na lang ulit sa susunod na. So ingat po tayong lahat. Yan, paalam po muna. God bless.